Mahabharata 1. Sinubukan kong ipalaganap ang isang pinasimpleng bersyon ng dali na himno na Narayana sa Mapti Mata, isang himno na iginagalang ng lahat ng mga tagasunod ng Mahabharata. Ang lahat ng mga deboto na nagnanais makatanggap ng mga pagpapala ng Panginoon ay dapat na umawit ng himnong ito ng may debosyon. Ang mga Sanskrit connoisseurs ay makikinabang sa pag-awit ng himnong ito sa simula ng Mahabharata sa Shantaparivata, mula sa Kabanata 334 at pakikinig sa mga handog sa Vedas. Tinanong ni Yudhishthira si Bhismacharya kung nais ng isang tao na makamit ang siddhi, maging ito ay isang may bahay, isang brahmakaray, isang mananalumpati, o isang sannyasi, aling Diyos ang dapat sambahin. Sa pamamagitan kanino natatamo ng mga asetiko ang walang hanggang langit? Sa pamamagitan kanino nakakamit ng mga matataas na tao ang kayamanan? Paano dapat mag-alay ng mga handog sa mga Diyos at ninuno? Ano ang katayuan ng isang emancipated na tao? Ano ang dapat gawin upang maiwasang bumalik sa mundong ito? Sino ang Diyos ng mga Diyos? Sino ang ama ng mga ninuno? O ang dakila? Sabihin mo sa akin, ano ang mas espesyal kaysa dito? Nang marinig ito ni Bhishma, sinabi niya, O Sida, ikaw lamang ang makakapagtanong. Nagtanong ka ng isang kawili-wiling tanong. Kahit na pagkatapos ng mga siglo, ito ay nananatiling hindi maunawaan at hindi maipaliwanag ng dahilan. Ngunit kung wala ang biyaya ng Diyos o ang tradisyon ng Agam, mahirap ipaliwanag. Ngunit kailangan mong ipaliwanag ito. Ang mga nakakaalam nito ay nagsalita tungkol sa sinaunang pag-uusap ni Narada at Narayana. Sinabi sa akin ng aking ama na si Narada, ang omnipresent, apat na mukha, omnipresent na anak ni Yama, ay lumitaw sa Krita Yuga sa apat na anyo, Narada, Hari, at Krishna. Sa dalawang immortal na ito, sina Narada at Narada ay nagsagawa ng penitensya sa isang gintong karo sa Patherik Ashram. Ang magandang karwahe ay may 8 gulong. Maraming hayop ang sumakay dito. Parehong ang mga matatanda at ang mga pinuno ng mundo ay naubos sa kanilang penitensya. Nanginginig ang bawat ugat sa kanyang katawan. Kahit na ang mga Diyos ay natatakot sa kanya dahil sa kaluwalhatian ng kanyang penitensya. Nagpakita lamang siya sa kanyang minamahal. Si Narada, na inspirasyon ng kanyang budi, ay lumipad mula Mahamero patungong Kandada. Habang nagsasagawa ng penitensya, mabilis nilang narating ang Badri Ashram, ang tirahan ng mga dakilang tao. Pagkatapos ay naintriga siya, ito ang pinakamataas na lugar, ang tirahan ng lahat ng mundo. Mga Diyos, demonyo, Gandharvas, Kinnaras, mga dakilang hari, lahat ng mundong ito ay narito. Sila ang mga tagapagtaguyod ng dalawang relihiyon. Kaya ito ang pinakamataas na relihiyon. Kung gayon saan nanggaling ang kanilang pagkakamali. Sila ang dalawang nagwagi, ang mga ninuno ng lahat ng dakilang nilalang na ito. Anong Diyos ang sinasamba? Bigla siyang nagpakita sa kanya na may malaking debosyon. Matapos makumplito ng banal na ama ang kanyang misyon sa Africa, nagkaroon siya ng pangitain at sinamba siya ayon sa Vedas. Nang makita ng kagalang-galang na Narayana Maharashi ang kanyang mga himala at ang kanyang natatanging paraan ng pagsamba, umupo siya sa tabi niya sa kagalakan. Nang makita niya si Narayana, natuwa siya, sinamba siya, at sinabi sa kanya ang tungkol sa dakilang Deva. Ang mga Puranas, ang Vedas, ay nagsasabi na siya ay walang kamatayan, ama, ina, ang hindi mauubos na elixir ng buhay, at ang mga mundo ng nakaraan at hinaharap ay nasa kanya. Lahat ng mga buntis na babae sa apat na ashram ay sumasamba sa kanya sa iba't ibang anyo. Siya ang walang hanggang ama, ang walang hanggang ina, at ang walang hanggang guro ng buong sansinukob. Kayong mga mapalad, sabihin sa amin kung sino ang inyong sinasamba. Ang banal na isa ay nagsabi, O Brahma, ito ang aking walang hanggang, hindi maipaliwanag na misteryo. Mga disipulo, sinasabi ko sa inyo na ito ay gayon. Ang banayad, walang anyo, abstract, walang hanggan, walang kahulugan. At hindi nasa salat na nilikha ay tinatawag na kaluluwa ng lahat ng nabubuhay na nilalang at ang alam ng mundo. O kataas-taasang kaluluwa ay lumitaw ang tatlong mga karumihan, Brahma, Rudra, Manu, Daksha, Brigu, Dharma, Tapas, Yama, Marichi, ang Aira, Atri, Polsaya, Pula, Guru, Vasistha. Paramisti ang 21 Prajapati na ito ay ang iyong walang hanggang alituntunin. O Brahma, alam ng mga pantas ng templong ito ang landas ng pinagpala. Sinasabing siya ay pinagkalooban ng lahat ng katangian at malaya sa lahat. Siya ay nakikita sa pamamagitan ng yoga ng kaalaman. Pareho tayong lampas sa kanya.
Sa makatuwid, sinasamba natin ang walang hanggang Diyos sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanya kung ano tayo. Ang pangalawang tungkulin ng mga nakakamit ng Kanyang pagpapalaya ay akayin sila patungo sa Kanya. O Narada, ang lihim na kwentong ito ay sinabi sa iyo. O Viprasya, pakinggan mo kami, dahil mayroon kang pananampalataya, pag-ibig, at debosyon. Ang pinagmulan ng Pancharasastra. Ipinagpatuloy ni Bhishma ang kwento ni Narada. Si Narada, ang kataas-taasang, ang kanlungan ng kaligayahan ng mundo, ay nagsabi, ikaw, na siyang dahilan ng kasaganaan ng salapi, ay nagpakita ng tao sa 4 na santuwaryo. Ngayon hayaan mo akong makita ang iyong tunay na anyo. O Panginoon ng mundo, palagi akong nagsilbi sa guro at sa dakilang maha. Hindi ako isa para magbunyag ng mga sikreto ng iba. Patuloy kong pinag-aralan ang Vedas. Ako ay isang monghe at hindi kailanman nagpapanggap na isang atheista. Tulad ng sinasabi ng Vedas, ako ay katumbas ng kaaway at kaibigan. Pinoprotektahan ko ang tubig, ang aking mga paa, ang aking tiyan, at ang aking itaas na katawan. Palagi kong inialay ang aking sarili sa tunay na Narayana. Mag-isa at puno ng pangungulila sa kanya, nakatulog ako. Bakit hindi ko nakilala ang dakilang Panginoon na nakamit ang panloob na kadalisayan sa gayong espesyal na paraan? Nang marinig ko si Narayana, ang anak ni Brahma at walang hanggang tagapagtanggol ng Dharma, nagpatira pa ako ayon sa tradisyon at sinabing, pumunta ka. Si Narat, ang anak ni Brahma, ay sumunod sa utos, nagpatira pa sa harap ng dakilang Narayana, bumangon sa kalangitan na may dakilang kapangyarihan ng Hiyajek, kaagad na nakarating sa bundok Meru, at nawala. Ang pantas ay nanatiling nag-iisa ng ilang sandali sa mabatong tuktok, at tumingin sa hilagang kanluran, nakita niya ang mahimalang hindi pangkaraniwang bagay na inilarawan. Hilaga ng celestial na karagatan ay isang malaking isla na tinatawag na Velat. Sinasabi ng mga pantas na ito ay 30,000 yahana na mas mataas kaysa sa bundok Meru. May mga nilalang na maputi, walang kaluluwa, walang pagkain, hindi gumagalaw, at naglalabas ng dalisay na halimuyak, ganap na walang kasalanan, na ang mga sinag ay nagliliwanag maging ang mga mata ng makasalanang tao. Ang mga ito ay gawa sa matitigas, malabrilyante na buto, magkapareho ang lapad at taas, may banal na katawan, napakalakas, ulo na parang payong, tinig na parang ulap, at daan-daang kamay at paa na natatakpan ng mga marka. Mayroon silang 60 puting ngipin at 8 dila. Tulad ng araw at sansinukob, maaari nilang hulihin at hampasin kahit ang isang manggagawa. Ang dahilan ng paglikha ng universo, ng buong mundo, ay nagmumula sa kanya. Ang Vedas, ang Dharma, ang mapayapang mga pantas, at ang mga Diyos ay nagninilay na may debosyon sa Panginoon. Ang dahilan ng lahat ng bagay. Tinanong ni Yudhishthira si Bhishma, paano nawala ng malay ang mga tao sa White Island? Gaano kagutom at hindi mapakali? Ano ang kanilang kapalaran? O Bharata, sinong mga tao ang malaya sa mundong ito? Ang kanilang anyo ay kahawig ng mga tao sa White Island. Kaya't alisin mo ang aking mga pag-aalinlangan. Sino ang nabubuhay sa lahat ng espiritual na bagay? Ako ay nagpapakupkop sa iyo. Pagkatapos ay sinabi ni Bhishma, O Hari, ang kwentong ito ay napakahaba. Narinig ko ito mula sa aking ama. Sasabihin ko sa iyo ang buod nito. Ang kwentong ito ay sinabi ni Narada Suni pagkatapos ng aking ama. Narinig ko na ito noon pa. May isang hari na nagngangalang Aprisara. Siya ay tanyag bilang isang kaibigan ni Indra at isang tagasunod ni Narayana. Siya ay palaging tapat at madasalin. Nakuha ng kanyang ama ang kaharian sa pamamagitan ng Narayana. Siya ang Diyos, ang una, gitna, walang kamatayang lumikha. Siya ay isang tunay na tagasunod. Ginampanan ng hari ang lahat ng kanyang tungkulin at ipinahayag ang kanyang kaharian, ang kanyang kayamanan, ang kanyang mga tagasunod, at ang kanyang mga sasakyan bilang pag-aari ng Diyos. Ginawa niya ang ninanais na mga ritual sa relihiyon ng magkakaisa ayon sa mga tuntunin ng Sattva. Ang mga lalaking bihasa sa 5 jewels ay kumain ng kanilang almusal o ang kanilang unang pagkain sa kanyang bahay. Ang mga kaaway na hari ay marumi. Naghari sila ng matuwid. Ang kanyang isip ay malinis. Wala siyang ginawang kasalanan sa kanyang katawan. Ang pinakamahusay sa 4 na Vedas sa bundok Sumeru na binubuo ng pantas na si Chaitrasikhandi. Mula sa 7 mukha na ito lumitaw ang mga natatanging relihiyon sa mundo, Marika, Atri, ang Aira, Kolaya, Bulod, Krato, Prabhalavasista. Ito ay Chaitrasikhandi. Ito ang 7 kalikasan. Ang Svayambhu ay ang ika-8 kalikasan. Ang buong mundo ay sa kanya. Mula sa kanya lumabas ang Vedas. Siya ay isang mabagsik, matatag, at kontroladong pantas.
Alam niya ang mga ikot ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Siya ay isang naghahanap ng tunay na relihiyon. Ito ang pinakamaganda. Ito si Brahman. Ito ang pinakamataas na kaligayahan. Pagkatapos ay binubuo niya ang Vedas. Nagsalita siya tungkol sa relihiyon at pagnanais para sa pagpapalaya. Ipinaliwanag niya ang maraming mga prinsipyo sa relihiyon at moral sa langit at sa lupa. Pagkatapos Saraswati, sa penitensya kasama ang mga pantas, ay gumawa ng libu-libong sagradong pag-aalay kay Hari at Narayana. Pumunta siya sa mga pantas sa utos ni Narayana, na naghahangad ng kaligayahan para sa buong mundo. Pagkatapos, ang dalawang pinalaya, na pamilyar sa pagsasanay ng penitensya, ay unang pinag-aralan ang tunog na ito para sa tunog, kahulugan, at layunin nito. Nang unang binibigkas ng mga pantas ang kaukulang Veda, umaasa sa mapalad na katangian ng tunog na Om, nagpakita ang Maawain. Ang mahabagin, nang makita ang mga pantas, ay natuwa at nagsabi, "Kinuha mo ba ang Veda na ito na may 12-dosenang mga taludtod?" Ipinapahayag nito ang lahat ng mga batas ng mundo. Ang Veda na ito ay sumusunod sa Rigveda, sa Yajurveda, sa Samaveda, at sa Atharva Veda. Kapwa sa pinagmulan at sa katapusan. Ang Veda na binuo mo, ang pinakamahalaga sa lahat ng Veda, ito ang pinakamataas na Veda, puno ng kahulugan at kabutihan, isang sagradong lihim na iyong matutuklasan sa pamamagitan ng iyong mga tao. Si Visura ay igagalang sa maharlikang diskarte. Kapag namatay ang haring ito, ang walang hanggang agham na ito ay magiging isang panloob na kayamanan. Narito, sinabi ko sa iyo. Pagkatapos sabihin ito, iniwan ng hindi nakikitang Purushottama ang mga pantas saan man sila pumunta. Pagkatapos ang mga pantas na ito, ang mga nag-iisip ng mundo, ang mga tagapagtatag ng lahat ng relihiyon, ay nangaral ng walang hanggang Vedas. Sa simula ng unang Kalpana, ipinanganak ang guro, lahat ng relihiyon, pumunta sa lugar na kanilang pinili. Mahabharata 2. Pagdating.